video na sumagot siya sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. When was that? When did you ask him, ma'am, yung businessman na yan sa rice na hindi talaga kaya and BBBM just like, when was that? Before the... Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu, meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or duwe na to siya? Hindi, mga... Nasa DepEd pa ako nun eh. Yung event na katabi ko, si First Lady, merong pinirmahan sa car-car. Event yun. Oo. So doon pa lang alam mo nang he can never fulfill the 20 pesos promise. After nun, yes. Nagtanong ako sa isang businessman. Alright. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Fresh ka sa amin eh. Nabago ko. Sige. At sinampahan si kulong na DOJ dahil sa pananakit daw at pagbabanta sa isang lalaki. Do you think na kasama pa rin ko sa kaso para laban sa Duterte? And what's your comment on this? If you want? Oo. Sinabi ko na nga, wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito, kundi pang politika lang at paninira. Sinunod kaya ito dahil sa sinabi niyo nga po na very untimely siya for the timely for the election. Parang ginawa siya pang-election sa election. Oh, yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil, ma'am, sa tingin mo, isa na rin ito doon sa may naging sila doon sa sinabi niyo na ginagamit lang ito para sa eleksyon. Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, parehat lang kami sa sinabi ni Yusek Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Ma'am, nagkakaroon lang sa ICC po, yung defense lawyers po, nag-formally challenge na po nila yung jurisdiction ng ICC po sa pag-arrest po yung PRD for alleged crimes against humanity. They are appealing po na yung music release and i-nullify po yung kaso. What's your comment on that? And nagkakausap niyo po si PRD? Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue. At ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at
sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ma'am, yes. Nakapag-usap niyo na rin po sa Pangulo. Wala pa. Hindi pa siya, ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ang huling tawag niya sa akin Tuesday. Sorry, follow up ko lang po yung Ate Sonia nung kay Attorney Claire Castro. Well, una, sinabi na po ni Franz Castro na hindi daw niya kamag-anak sa Attorney Claire. Pero sinabi po ni Attorney Claire na sana raw po i-level up niyo ang pakikipag-argumento rason sa rason, datos sa datos. Hindi po pamumulitika ang excuse. Okay. Oo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Sana i-level up niyo raw po ang pakikipag-argumento rason sa rason, datos sa datos. Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBDM para sa ating bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay. Ma'am, next question. Ma'am, you have a Yes. question? VP Sara, what can you tell us about the meeting de avance today led by Premier Olaso with your presence here in Zamboanga City? Can you also mention na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidat nito anong meron? At saka hanapin ang kulang sa earth at sa lahat. Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Tapos, tinanong ko kung magkano natanggap nila sa AIC, sabi nila 2,000. Wala namang AKAP na 1,000 at AIC na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong AKAP na hindi nila natanggap, tsaka yung AIC na nawawalang 8,000 pesos. At What can you tell about Team Zamboanga in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilangin talaga ang kandidat ng isang kandidato. opo,